ating babasahin, gusto kong makita natin yung tagpo na ating pag-aaralan para makita agad natin yung salita ng Diyos. Mark chapter 5 verses 1 hanggang 20. Kita niyo ho ba si screen? Okay, basahin po natin ha. Tsagain po natin basahin para kita po natin ang ating aaralin. O, yung sundan na lang sa mata. Ako na lang ang babasa. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakoy sinalubong siya na galing sa mga libingan. Wow! Ang baho. Ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan. At sino may hindi magapos kahit ng tanikala. Sino may hindi magapos kahit ng anumang tanikala. Ibig sabihin, walang makalubig, walang makabago sa kanya. Walang makaalis sa kanya sa ganong sitwasyon. Madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala. Kalahin mo ginagapos siya kasi nagsisisikaw hindi matali sa bahay, sa libingan napunta. Kasi siya ay sinasapian ng demonyo. At pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala. Kahit anong igapos sa kanya, kayang patirin, kayang alisin. At pinagbabali-bali ang mga damal, yung mga tinatali, mga damal yon. At walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa madali sabi, ay ang taong ito ay hindi kayang sino man ay patinuin. Walang kayang magpabago ng kanyang buhay. Verse 5. At palaging sa gabi't araw ay nagsisisigaw sa mga libingan, sa bingguhan at sa kalasingan, at sa mga kabundukan pala. At sinusugatan ng sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhi ka na alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawa ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Ay, kita mo yan, nang manawa sa tao, sa baboy naman. Delikado din yung mga gayan. At ipinahintulot niya sa kanila at ang mga karmal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat ubos ang baboy. Na sila ay may mga 2,000. Imagine 2,000 baboy. Magkano gang isang baboy ngayon? Ano? At sila ay nangalunod sa dagat. Ay, awa kung may naipirito man laan doon. Verse 14. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga iyon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid at nagsiparaon ng mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparaon sila kay Jesus. At nakita nila ang naalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit, at matino. Ibig sabihin, ang Panginoong Sus lang ang kaya magbago ng buhay. Di ba? Tinalian na siya. Sinubok na. Walang magawa ang tao. Pero nang makita ang Panginoong Sus, tama ang sabi? Nakapanamit. Bakit? Nung dati, siya inaado sa bilang kuhan. Siguro ang kanyang itsura ay walang kagaling-galing. At matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong. At sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila na nakakita kung paanong pangyayari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanyang mga hangganan. Kita mo tanyo mga tao, mas mahal ang baboy kaysa taong na bago.
Diba? Oo. Hindi, sila'y namumroblema doon sa taong lagi na nagwawala sa libingan. Sinasaktan ang kanyang sarili. Abay, nabago ng Panginoon eh. Sabi sa Panginoon, lumayas ka na dito, Panginoon. Salot ka sa aming baboy. Pero hindi nila nakita yung sila'y natulungan dahil mayroong isang taong tumino. Yan ang problema sa tao. Mas mahal pa ang bagay ng mundo kaysa kay Kristo. Tama ba? Kala pinagtatabo yan. Ano sabi, Sabi ng number 17. At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis. Kalain mo, ipinagtatabo yan. Pinaalis ang Panginoon. Di ba? Siya na bumago sa tao. Siya na bumubuhay sa atin. Siya lahat na nagbibigay pero ayaw nila sa Panginoon. Siya'y umalis sa kanilang mga hanggan. Verse 18. At habang lumululan siya sa daong, ay pinamamanhik sa kanya na inalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya. At hindi itinulot sa kanya, kundi sa kanya ay sinabi, umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakila mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paanong kinaawaan ka niya. Alain mo yun. Salamat, kinaawaan siya. Ang dami-daming tao doon. Yung ibang ay pinagtatabayo yan siya, pero salamat, merong kinaawaan ng Panginoon. Kayo ba'y kinaawaan din ng Diyos? At siya yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya ay ginawa ni Jesus at nangagtaka ang lahat ng mga tao. So ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay ang buhay na binago. The changed life. Ang buhay na binago. At makikita po natin dito, ang pagbabago ay hindi sa lakas ng tao. Tama ba? Hindi sa lakas ng tao. Sa totoo na kayo, hindi nyo kayang baguhin ang sarili nyo. Opo. At makikita natin dito, hindi lang kanyang sarili ang bigo na baguhin ang kanyang sarili. May mga taong halos gapusin na siya ng tanikala at ng damal, pero hindi pa rin mabago. Sino ang nagbago sa kanyang buhay? Ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ang pag-asa ng tao, pag-asa mo ay ang Panginoong Hesus. Hindi ka man puspos ng banal na espiritu, pero maraming tao puspos ng hilig sa bisyo. Tama ba? Puspos ng pagnanasa sa mga bagay ng panglupa lamang. Puspos ng pagnanasa sa pagkahilig sa kasalanan, sa mga games, sa mga walang katuturang gawain ng mundong ito na lalong nagpapalayo sa Diyos. Hindi ka nga puspos literally ng demonyo, pero yan din ay impluensya ni Satanas sa ating buhay. Tama ba? Maraming tao hindi makawala sa sigarilyo, hindi makawala sa alak, hindi makawala sa pagsusugal, hindi makawala sa pagbisyo ng pagmumura, inggit, kataasan, etc. Anumang masamang impluensya, yan ay impluensya ni Satanas. Hindi gaga-demonyo yan. Tama ba? Pero makikita ho natin mga minamahal na walang tao. Kala nyo, ang higpit na. Pinipilit basagin ng droga. Hindi kaya ng Duterte. Tama ba? Yung mga sirang tahanan, hindi nyo kayang buuin yan. Ang tanging pag-asa para mabago ang buhay ay ang Panginoong Hesus. Ito ang larawan ng isang miserableng buhay. Ito ang larawan ng isang buhay na walang pag-asa, walang pagbabago. Imagine, alipin ng demonyo, taong Kampo Santo, sinasaktan ng kanyang sarili. Pero salamat, may Panginoong Hesus na siya nakilala niya at siya'y nabago. Ngayon, ating titingnan, ano ba yung nabago ang buhay nung makilala si Jesus? Una, verse 11 and 12. Tingnan po natin. Verse 11 and 12. At sa libis ng bundok na iyon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya, nagsipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Then,
Ano ba yan? Okay, verse 13. Tuloy natin ang verse 13. At pinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumaldumal na espiritu ay nangagsilabas. Yun, praise the Lord. Praise the Lord. Ang taong ito dati ay impluensyado ng masamang espiritu, pero ngayon lumipat na sa baboy. Amen. Ay, salamat. Satanas ubay nakaalis na sa inyo. Ang masama ho bang espiritu ay lumipat na sa iba? Nawala na sa iyo. Ang ibig sabihin ng pagbabago, hindi ka na ngayon kontrolado ni Satanas. Lumipat na sa baboy. Ipalipat mo sa langaw para hindi kayo puntahan pagka yung masyadong harvest. Ang puntos ko lang dito mga kapatid, kapag ang tao'y nakakilala talaga kay Jesus, pinutol na ang ugnayan sa kanya ni Satanas. Satan is no longer in control. Are you with me? Amen. Kayo ba'y nakilala ninyo si Jesus na? Nakilala niyo na ho ba si Jesus? Alam niyo pa, sabi ng Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 4, tingnan niyo po sabi ng Biblia. Tingnan niyo po. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Lahat ho ng taong makasalanan ay patay, espiritual. Kaya nga halata mo walang hilig sa Diyos. Hindi naman ang ibig sabihin dyan ng patay ay, katulad ng physical. Kundi ang idea lang nito ay, ang ibig sabihin ng patay na espiritual, manhid ka na sa Diyos na totoo. Yung totoong desire sa Diyos, wala ka. Kundi alipin ka ng mga bagay ng ayaw ng Diyos. Tingnan niyo pa ituloy. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Tingnan niyo ha. Ang tao'y gising na gising sa kalakaran ng mundo, pero manhid pagdating kay Kristo. Tama ba? Pag kayo nagamit ng Facebook, saan napupukaw ang inyong pansin? Sa verse o sa TikTok? Sa games o sa invitation pagpunta sa church? Alam sa totoo na maraming tao na nagamit ng cellphone, dead ma lang yung mga pang-Diyos na bagay. Tama ho baga? Ay nakakalungkot ka naman kung naturingan kang baptist gayon din. Kaya nagbaptist ka lang, pero patay ka pa rin. Na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Alam niyo ba mga kapatid, ang taong hindi pa nababago, hindi pa nakakakilala kay Kristo, ay parang taong tangay-tangay ng evil spirit. No, kung ano yung gustong evil spirit, doon ka sa kampusan to, doon ka. Doon ka sa libingan, doon ka. Saktan mo yung sarili, saktan mo. Ganon ang impluensyado ng evil spirit. Natin nakita. Ano ba ang tao hindi pa nababago? Impluensyado ng masamang impluensya ng mundong ito. Kung ano ang uso, yun, nakikiuso ka. Kaya dapat pagka ikaw ay Kristiyano na hindi ka daladala ng uso ng mundo. Tama ba? Ang pausuhin natin sa mundo ay si Kristo. Yung nagbabasa ng Biblia. Yung nasimba paglinggo. Amen. Na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa Pangulo, ibig sabihin yung leader, yung Diyos ng mundong ito, na mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ano ba ang espiritong gumagawa sa anak ng pagsuway ay hindi lang katulad ng nakita natin sa ating text na legion. Ibig sabihin, huwag mo nang antayin nabububula ang suwi ng tao. Yung namumula mata. Saka hindi. Lahat ng taong walang hilig sa Diyos, impluensyado ni Satanas. At alam niyo ba, nagbabago lang ng buhay? Si Jesus. Kaya nga, inaanyayahan namin kayo At dapat tayo mag-anyaya pag Kristiyano ka. Amen.
Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman. Tignan nyo ha, ngayon ho, yung Facebook, talagang ang tatanungin na ang iyong maturity kay Kristo, kung saan ka uungkot. Nandiyan talaga ang malalaswa. Nandiyan talaga yung nakakapagpadumi ng isip. Pero sayang din naman yung pagkakataon na tayo makakapag-ibanghelyo sa magitan na yan. Kaya maturity ang tatanungin dyan. Hindi dali sa iyang media. Tayo ba? Kaya maraming tao nabubuhay sa kung ano lang ang takbo ng mundo. Sa gitna ng mga tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Yan ang lifestyle. Kaya pag napakinggan Bible, walang gana, wala naman chicks dyan, wala naman ganito yan. Nating ginagawa mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo na'y katutubo, ibig sabihin tayo likas na anak ng kagalitan. Sino ba anak ng kagalitan? Diablo yun. Gaya naman ng mga iba. So makikita po natin mga minamahal, kapag ikaw ay binago ni Kristo, Satan is no longer in control. Amen. Hindi ka na ngayon alipin ni Satanas. Nakakalaban ka na. Amen. Luwag na luwag pa sa dulo. Sino kaya nakakontrol doon sa dulong yan? Satan is no longer in control. Amen. Ang daming bisita, membrong yata wala. Paano pa kaya sila makapag-i-invite na yan kung sila mismo ay wala? Amen? Mahirap mong asahan ng membro sumama sa pag-iimbita kung sila nga mismo ay wala. Tama ba? Okay. Ano ba? Number 2. Not only Satan is no longer in control, but also, pag sinabing binagong buhay, seen by the community. Alam niyo ba ang tunay na ligtas, binago ng Panginoon? Tingnan niyo po ang verse 14 and 15. Nandiyan pa ba kaya? At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga hayop. Aba, ikaw ka naman, yung naubusan ng 2,000 baboy. At kung hindi mo susumbong sa amo mo, ay baka ikimakulong. Di ba? Oh, abi na wala ang 2,000. Aba, hindi ko kami nagtapon sa bangin. Meron ho ditong lagi ng uli-uli sa kampusan to. Pinuntahan ng Panginoong Jesus. Ayun, nag-request ang demonyo. Pwede kang kami sa baboy naman. Kaya manalangin ho kayo. Nakaka-request nga ang demonyo. Tayo pa ganang mukhang demonyo lang. Di ba? Request nga ang demonyo eh. Tayo pa ganang anak ng Diyos ang hindi. Amen? Oh, ang sabi, at nagsita ka sa mga tagapag-alaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan at sa mga bukid, at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo. At nakaupo, tingnan nyo, at nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila, ibig sabihin mga kapatid, ang binagong buhay nakikita. Amen. At nagsiparaon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino. Kaya mga kapatid, ang binagong buhay ni Jesus, kita yan ng iba. Sila ang nagtibay, nakita nila na ang inaalihan ng demonyo ay nakaupo, nakadamit, matino, hindi may tatago ang buhay na binago ni Jesus. Kaya yung kung sambahayan pa lang, hindi ka makita na yung kasambahay, may nakakapagtaka ka. Tama ba nga? At nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na dating nagwawala sa libingan, na hinahampas ang alang sarili, na walang makapagpatino, kahit anong gapos ay kayang-kayang kalagin. Pero nang makilala si Jesus, ma-meet si Jesus, nabago ang buhay, at napatunayan, ultimo ng komunidad. At nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo. At nakaupo, at nakapanamit, at matino. Hindi na nagbibir.
matino na. Amen? Eh, kumusta ho kayo? Ano ang masasabi sa inyo ng lipunan bilang nakakilala kay Kristo? Amen? Kayo ba'y nakikita na rin matino? Amen? O ultimo, ang asawa mo hindi maniwala. Kung may lumipat lang na relihiyon pero wala ka na rin mga pagbabago. May masakit na katotohanan yan. Amen? Yung bang sinasabihan ka ng iyong magulang, o ng iyong mga anak, o ng iyong mga kapatid, o ng iyong kapitbahay, yan namang aming kapitbahay niyan, yan namang aming kapatid niya nagbaptis lang, pero yung pa rin naman. Pero alam niyo, tunay na pagbabago, kita yan. Ay kita nga yan ng komunidad, yung pag namang kapitbahay mo at kasambahay mo, hindi makita yan. Amen. At nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino. Wow. Shhh. Ang putos natin, nakita nila. Eh tanong, sila ba may nakikita sa'yo? Have you met Christ? Nakilala niyo na ba si Kristo? Amen? Sino ba si Kristo? Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ipinanganak sa sabsaban, lumaking walang kasalanan, ginawa ang lahat ng katwiran na ating kailangan. Hindi naman siya kinakailangan maging matuwid para sa kanyang sarili. Dahil sagya naman siyang matuwid. Siya ay nagpakatuwid bilang tao para sa atin. Are you with me? Pero bakit siya walang kasalanan ay pinarusahan? Kasi kinuha niya ang ating kasalanan. Kaya nagkaroon ng pagpapalit. Siya'y pinarusahan kahit inosente kasi binuhat niya, dinala niya ang ating kasalanan. Saan napapunta ang kanyang katwiran? Ibinigay sa mga mananampalataya. Are you there? Kaya kung si Kristo nakilala mo, katulad ng isang taong inaalihan at walang pag-asa, bakit? Taong libingan, sinusugatan ng sarili. Araw-araw, ganun ang kanyang buhay. Iniisip ko lang kung ano itsura nito eh. Tayo pa naman may mga pelikula nung ako yung nanunood palagi. Yung si Palito. Siguro kamukha ni Palito yon. O kaya yung si Kamatayan. Si Bangkay pala, si Bangkay. Tapos ang lilimahit, punit-punit ang ganun ang kanyang buhay. Wala akong pag-asa. Pero salamat, dinatngan siya ni Jesus. Amen. Nabago ang kanyang buhay. Ngayon, ang dami din nagsasabing nabago ang buhay, pero tingin ko naman, nabago lang yung relihiyon. Ang tunay na pagbabago, hindi ka lang lumipat ng relihiyon. Tama ba? Seen by the community. Acts chapter 2, verse 47. Tingnan niyo po sabi. Nang nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. Tingnan niyo ha? Nagtatamo ng buong paglingap ng buong bayan. Ibig sabihin, ililingap ng bayan. Ibig sabihin, may magandang nakikita. Tama ba ka? Kaya dapat kapag ikaw ay alam mo, kung gusto mong ikaw ay mabago, si Jesus ang kailangan mo. Kung gusto mong ikaw ay dating pempyerno ay palangit na, actually ang unang pagbabago, nangyayari sa puso. Amen? Ang unang binabago ng Diyos sa atin ay puso. Buhat sa walang hilig sa Diyos, patungo sa pagkakaroon ng hilig sa Diyos. Then number 3, verse 15. Verse 15. So, Satan is no longer in control, seen by the community. Yan ang changed life. Then number 3, tingnan niyo pa. At nagsiparaon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo. Punahin natin yung nakaupo. Parang kayo, nakaupo. Ako, since
2 years old. Ngayon, 51 na. Ibig sabihin, 49 years nang akong malaymit ay nakaupo. Pero ako'y nakaupo noon sa madyungan. Nakaupo ako noon sa tungitan. Nakaupo ako noon sa barikan. Pero ang maganda ditong nangyari, nakaupo sa harap ni Jesus. Amen? Ang laking pagbabago. Amen. Alam niyo ba, pag ikibinago ni Jesus, kaya mo nang umupo sa harapan ni Jesus maghapon ng linggo. Tama ba? Abay, nung ako'y wala pa kay Jesus, ako'y nakaupo sa madyungan maghapon. Ang buhay ng taong ito, dati, nang hindi pa siya namimit ni Jesus Christ, hindi siya nakaupo sa harapan ni Kristo. Siya'y makatira-tira sa libingan. Tama ba? At nagsisigaw at hinahampas ang kanyang sarili, talagang wala. Pero salamat, nung mabago, sitting before Christ. Amen. Ano kayo mga nandito? Kapag hindi nyo tunay nakilala si Jesus, ngayon ka lang uupo sa loob na ito. Hindi mo kahihiligan ang maupo dyan hanggat hindi mo kilala si Jesus. Bakit? Ang taong ito ay hindi tatanghor sa presensya ni Kristo kung siya'y alipin pa rin ng demonyo. What do you think? Amen. Labat po. Patahimik kaya, napagsasapul yata ang demonyo. Tama ba? Sa palagay nyo, di ka't nabasa natin, kaya binasa natin para malinaw ang ating aaralin, yung buong context natin. Hindi ho siya nakakakilala kay Jesus. At lalong hindi niya gawi ang tumanghor lang. Siya ay sumisigaw araw-araw, gabi-gabi sa Campo Santo, sa mga libingan. Pero ngayon, nakita ng tao, nakaupo. Kaya sabi ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Alam ko, pag ibinago ni Kristo, kayo mong tumanghor sa lugar na ito. Amen. Kahit wala yung crush mo. Amen. Kahit nabagyo at naulan. Alam mo, sa totoo na ako, kapag kahit naulan, malakas, huwag kayong mag-alala. Yung nakaon jeep, may bubong. Tama ho ba? At may tarapal. Yung iba ng mga problema, naku, naulan, di ako makakasimba. Pamalingki ka. Naulan. Tama ba? Huwag kayong mga problema ho. May bubong ang jeep. Lalo naman ang simbahay, may bubong pa. May kisame pa. Kaya hindi problema ho ay ang bubong. Ang problema ay kung wala ka pa kay Jesus. Hindi mo kayang tumanghor sa presensya ni Jesus hanggat hindi ka pa kay Jesus. Kasi ang pantatlong makikita sa pagbabago na binabago ni Kristo sa buhay ng tao, kaya mo nang umupo sa presensya ni Jesus. Dati noon, hindi ko kaya eh. Naku, hindi ko kaya talaga. Nang ako iniyaya ka ng Bible study, wala ako kahilig-hilig. Ako pa nga mang-uusig nun. Ano ang mangyayari sa inyong Bible study yan? Maghapon na kayo dyan. Ako yung naimik niyan dati. Kaya yung aking makikinig ng Bible study, sa akin kalukuhan yan. Di ako yung mangungumpay na lang. Dati wala talaga akong hilig maupo at makinig ng salita ng Diyos. Pero salamat, may Jesus na nagbago ng aking buhay. Kaya ko ngayong umupo at makinig para sa Kanya. Ikaw, kaya mo ba? O wala pang isang oras, inip na inip ka na. Wala namang bingo din eh. Wala namang din nasayaw man lang, kita ang kuyukot. Ganyan ang taong pag wala kay Jesus. Panglaman ng habol. Hindi pang espiritu. Amen? Wala tayong pag-asa. Tatandaan nyo ha, nakita natin sa teksto natin, kahit talian sila ng damal at ng tanikala, walang makapagpatino sa Kanya. Si Jesus lang. Kaya kayo mga bataan, gusto nyo makaalis sa masamang bisyo,
sa pagmumura, higit sa lahat, gusto mo pag namatay palangit, si Jesus ang iyong pag-asa. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Manampalataya ka sa Kanya. Then, number 4, ngayon po, anong pagbabago? Verse 15. Tingnan niyo po, sabi. At nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo. At ano pa? Nakapanamit. Nakapanamit. Siguro yung burlis dati. Kaya wag ho kayo manunod ng mga nagbuburlis, hindi yun matino. Dahil nyo, nung are ay sinasapian ng demonyo, nung mabago, sabi, nakapanamit. Ibig sabihin, nung siya influensyado pa ng masamang espiritu, walang damit. Kaya mga bold star, may masamang influensya yan. Amen. Amen. Nakapanamit. So, ang puntos ko natin, ang pagbabago, hanggang damit. Amen. Tama ba? Alam niyo mga kapatid, hindi lang puso ang kayang baguhin ng Diyos. Hindi lang ugali ang kayang baguhin ng Diyos. Hindi lang gawi ang kayang baguhin ng Diyos. Maging pananamit, kayang baguhin ng Diyos. Amen. Number 4, suits differently. Bay, nakapanamit ngayon ng kakaiba. Amen. Hindi ho yan mahalaga sa kaligtasan, pero bunga yan ng kaligtasan. Tama ba ga? Opo. Nako. Ayan, liwanag ng Bible. Tignan niyo po ang Galatia chapter 3, verse 27. Galatia chapter 3, verse 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo. Ay ano? Oo, kalain mo yan. Kaya mga kapatid, kitang-kita dapat si Kristo. Lahat na nakipag-ugnayan kay Kristo ay suot na si Kristo. Tama ba? Ano ang kulay ng aking coat? Tingnan nyo kaya, anong kulay ng aking coat? O, anong kulay nyo? Orange? Anong kita nyo? Orange? Ay nakaitim nga, ay may orange ang iyong tingin. May problema ang iyong mata. Sana hindi malito ang tao sa iyo. Sinuot mo si Kristo. Sana hindi nalilito ang tao. Ba't ang kita sa iyo tandway? Ba't ang kita sa iyo baraha? Ba't ang kita sa iyo usok na sang uso mo? Huwag sana malito si Kristo ay sinuot ang tao sa iyo dahil ang sinuot mo si Kristo, di dapat tanay kita si Kristo. Tama ba nga? Amen. So makikita natin sa verse 15, tumino, and then nandun yung nakapanamit. I do have, yung kanyang panamit doon is not like before. Amen. Actually mga kapatid, hindi lang naman natin sinusuot ay puro damit. Sabi ng Bible, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Ibig sabihin talaga mga kapatid, may inilalarawan yung siya'y binago, siya'y nakapanamit. Literally speaking, totoo yun. Spiritually speaking, totoo yun. Bakit? Nakita yun ng community. Amen? Number, ano pa? 5. Verse 15. At nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inaalihan ng mga demonyo na nakaupo. Iyan. Nakapanamit. At higit sa lahat, pakilakas nga. Isa pa, pakilakas. Ang hina. Parang hindi pa kayo matino Okay, pakilakas. Alam niyo kung bakit meron siyang matinong panglabas? Kasi may matino na siyang pangloob. Ano ba ibig sabihin ng matino? Tagalog yan malalim na Tagalog yan. Ano ibig sabihin ng matino? Maayos.
Ano pa? Maayos. Ano pa? So, obvious na bago. Bakit? Ano ba ang dating buhay niya? Taong Kampusan to. Ikaw kung matitira sa libingan, matino ba yun? May matino bang nakatira sa libingan? Inaagawan pa yung bahay ng patay? Iba yung may bahay sa may Kampusan to, pero ikinakatira sa libingan, iba yun. Tama ba? Meron mo bang matino na sinasaktan ng kanyang sarili? Sino ditong gustong humirap sa akin ng martilyo? Pastor, pero nga ng martilyo. Anong gagawin mo? Ipupukpuk lang sa aking ulo. Matino ba yun? Matino ba gayon? Ibig sabihin ang nababago, natino. Natino. Amen. Dating sinasaktan ng sarili, kumukuha ng bato, sinusugatan ng kanyang sarili. Alam niyo ba mga kapatid, ang sigarilyo'y nakakasama sa katawan. Oh, kaya huwag ka na mag-antay ng mga nagkikikisay at poses ng demonyo. Lahat ng ginagawa mo na nakakasira ng katawan mo, yun na rin yun. Tama ba? Kalimitan ng nakulong, alipin ng drugs, ng rape, maninigarilyo. Kalimitan po mga kapatid ng aksidente sa daan, lasing ang driver. Hindi lang siya sa kanyang sarili na po perwisyo pa siya sa iba. Hindi ho yun matino. Pero salamat nang makilala niya si Jesus. Ano sabi? Matino. Amen. Amen. Kaya ang buhay na matino, na kay Jesus. At kung kayo nagsasabi na kay Jesus, dapat matino. Amen. Kaya pala siya'y nakaupo na sa harapan ni Kristo, kaya pala siya'y may magandang pananamit. Amen. Dahil siya'y matino. Wag ko kayo ma-open sa mga namita sa aming mga bisita, ito po'y pang-membro. At hindi ho ito pamahalan. Hindi ito pagandahan. Ang idea lang ay presentable. Amen. Ezekiel 36, 26 and 27. Tingnan niyo po. Tingnan niyo pa ba kaya? Tingnan niyo po, kung bakit siya ay kinakitaan ng pagbabagong panglalabas dahil may ginawa ang Diyos na pagbabagong pangloob. Tama ba? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Kaya may matinong panglabas, may matinong pangloob. Tama ba? Saan galing yung katinuang ng loob? Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Sa Diyos galing. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso. Yung puso na matigas sa mali, na lagi sinasaktan ng kanyang sarili, ang hilig ay libingan, ang hilig ay sa bundok, at ayaw lumagi sa bahay, walang katinuan, binago ng Diyos. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Pusong laman na nasi-shape ng Word of God. Napapatino ni Jesus. Hindi yung tutol kay Jesus. Are you with me? Bibigyan ko rin man kayo ng verse 27, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. Sa loob nyo. At palalakarin ko kayo. Diyos na ang nagpapatakbo, hindi na ang demonyo. Dati itong demonyong ito, pinalalakad ng, demonyong ito. Yeah, napadami na tuloy. Yung taong ito na poses ng demonyo, impluensyado ng demonyo, kontrolado ng demonyo, pinatatakbo ng demonyo. Di ba ga? Ano ba, ang buhay na wala kay Jesus, hindi Diyos ang tunay na nagpapatakbo. Kaya pag hindi ka pa sa Jesus, kay Jesus,
Bakit ka dadalhin ng diablo kaysa sa simbahan? Hindi. Hindi mo nyo nga ayaw sumimba. Hindi ka niya dadalhin. Sa sabungan ka niya dadalhin. Tama ba? Sa kung saan ayaw ng Diyos, doon ka niya dadalhin. Bakit? Ay, nag-influensya sa iyo, ayaw sa Diyos eh. Kaya naman, pagka Diyos na nagbago sa iyo, dadalhin ka niyan sa simbahan. Dadalhin ka niyan sa Bible para basahin. Dadalhin ang iyong tuhod para laging manalangin. Dadalhin ang iyong puso para umiwas sa kasalanan. Maliwanag ko ba? At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Alam mo, ang taong ito nang hindi paligtas, ayon sa demonyo ang ginagawa. Pero kapag ikaw naligtas na kilala mo si Jesus, ikaw ay umaayon na. Kasi hindi ka na bato eh. Ikaw ay pusong laman. Hindi ka na pala tutol, hindi ka na rebuilde. Hindi ka na salangsang. Ikaw ay laman. Malambot. Kayang pasunurin. Amen. Kayang pasunurin. Ikaw hubay kaya ng pasunurin ng Diyos. Amen. Ang tunay na nabago, kaya ng pasunurin ng Diyos. Hindi na siya palatutol. Okay. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan. At saka na gagawin. Hindi ganun. Kayo ba'y nabago na? Kayo ba'y nabago na? Sino ang inyong pag-asa para kayo mabago? Si Jesus lamang. Then number 6. Saint-minded. Ang pang number 5. Verse 18. Tingnan po. Punahin niyo ang verse 18. Nandiyan pa ba kayo? Tingnan natin ang verse 18. At habang lumululan siya sa daong, paalis ang Panginoon. Bakit? Pinagtatabu yan ikaw. Bagan mo yung pagtabu yan. Ala, Panginoon, kami nakikisuyo sa iyo, kayo imalis din sa aming hangganan. Bakit? Abay, dahil sa iyo, yung aming baboy naubos, 2,000. Magkano ka isa ngayon? Di pinalayas, di siya umalis. Ngayon, habang lumululan siya sa daong, yung inaalihan ng demonyo, ano sabi? Ay ipinamamanhik sa kanya ng inaalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. Amen. Aba, anong laking pagbabago? Alam mo, isa sa malaking pagbabago, bukod na talagang maliwanag na ebidensya na kinakay Kristo, gusto, hinahanap mo na si Jesus. He saw Jesus. Amen? Basahin natin ang talata. Pakibalik ulit na talata. Sabi, at habang lumululan siya sa daong, ay ipinamanhik sa kanya ng inaalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya. Yung iba ay pinagtatabuyan siya, ang Panginoong Hesus. Pero siya naman, ang request, ipagsama mo ako. Saan kang bahagi nakalagay? Doon si Jesus ay pinagtatabuyan mo halos? O ang gusto mo, ikaw ay kasama niya? Amen. Ang binagong buhay, hinahanap si Jesus. Gusto na si Jesus. Sawa na sa dating buhay na alipin ng masamang bisyo, alipin ng demonyo. Sawa na siya dyan. Panginoong Jesus, ipagsama mo ako. Alam mo, ang tunay na naliligtas, interesado na sa Diyos. Kapag hindi ka ligtas, wala kang pakialam sa Diyos. Kaya wala kang pakialam sa gawain maghapon. Wala kang pakialam sa panalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala kang pakialam kung masama ang ginagawa mo. Wala lang. Bakit? Hindi mo nga kilala si Jesus. Pero pag kilala mo si Jesus, ano sabi niya? Ipinamamanhik sa kanya nang inalihan ng mga demonyo na siya ipagsama niya. Kayo mga nakinig ngayon, isabas panalangin niyo, Lord, sana makabalik uli ako sa linggo. O ikaw hinabulong, bakit ako nakapunta pa dito? Amen? Ay, ikaw ang makakasagot niyan. Ikaw ang makakasagot niyan. Amen? Pero maganda, ang mga batid, hindi lahat ng majority tama.
Actually, siya lang yung nagnasang sumama kay Jesus. Yung iba ay tinataboy si Jesus. Sana kabilang ka doon sa nagnanasa kay Jesus. Hindi yung nagtatabi kay Jesus. Amen. 1 Peter chapter 2 verses 1 and 2. Meron pa akong time. Meron pa akong mga 6 minutes. Kaya sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya, katulad ng dating impluensyado ng demonyo, nahiwalay na, naputol na. Sabi ko sa inyo ha, ang nakabit kay Jesus, putol na sa demonyo. Nakabit pa sa demonyo, hiwalay pa kay Jesus. Kasi hindi pwedeng sabay. Kaya sa paghiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. Ito ang sabi ng verse 2. Paghiwalay na doon, kayo bagong panganak na. Kayo hiligtas na. Kayo pinanganak na muli. Kasi inihiwalay na kayo doon sa dati. Amen? Ngayon, pag ikaw bagong anak na, nasayan ninyo ang gatas na walang daya. Amen. Lahat ng may kaugnayan kay Jesus, interesado ka. Tama ba? Pero pag wala ka kay Jesus, binakikiusap ka rin naman, pwede kang umalis ka na sa amin. Pero ang pakiusap ng taong dati inaalihan ng demonyo, pwede bang sumama ako sa iyo? Saan ka doon? Salamat po. Ang banal nyo. Amen? Ikaw ang makakasagot noon. Pero magala ka kapag ang pagnanasa mo na ay si Jesus. Ibig sabihin, you met Jesus. You encountered Jesus. God saves you. God saved you. John 3:19. Tingnan niyo po ang John 3:19. Tingnan niyo po. At ito ang kahatulan. Pakibasa niyo nga, sabay-sabay, basa. Oh, kita niyo ha? Hindi ka sumasampalataya kay Jesus, hinatulan na. Pero sumasampalataya ay hindi na hinahatulan. At ito ikayong hatol. Naparito na si Jesus, sanglibutan. Siyang ilaw eh. Pero anong gusto ng tao? Kadiliman. Pero salamat sa taong ito, he sought Jesus. Interesado siya sa ilaw. Ninasa niya ang ilaw. Yun ang tunay na pagbabago. Naumay ka na sa dilim. Uhaw ka sa liwanag. Are you there? Pero hanggat hindi ligtas, ang gusto ng tao kung alin yung ayaw ng Diyos. Ang tao hindi ligtas, kung alin yung ayaw ng Diyos, doon ang tao mahilig. Pero kapag ikaw iligtas, napapagod ka na sa ayaw ng Diyos. Maliwanag ko baga? Maliwanag ko baga? Oh, kayo ba'y binago na? Baka naman ayaw mo pa rin kay Jesus. Siya ang ilaw. Then last, nakakahiya na pag binulay ko pa. Ito pa ang magandang pagbabago. Verse 19. Tingnan po ang verse 19. Andiyan pa ba kayo? Verse 19. Hindi niya itinulot. Huwag kang sumama sa akin. Kasi kahit hindi mo ako kasama physically, kasama mo rin ako pag ginawa mo ito. At hindi na itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, umuwi ka sa iyong bahay at magtungit. Sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaanong kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan ka niya. Ano ang sabi ng verse 20? At siya yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung ganong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. At nangagtaka ang lahat ng mga tao. Yan ang tunay na binago. Spreading his experience from Christ. Alam mo kung talagang nakilala mo si Jesus at nabago ka, hindi mo ikakahiya kung paanong binago ka niya.
Amen. Amen. Kaya yung mga tupi kay Jesus, paano yun? Are you with me? Amen. Yung mga conscious sa face, sa kanyang mukha, kayo ba'y conscious din sa inyong mukha minsan? Pag napuyat, kinakapa eh. Naku, ang dami ko ng tagyawat. Dati na naman. Di kaya? Kinakapa mo eh. Pakikapa nga kung talagang ikinakay Jesus. Amen? Kapain mo nga kung talagang nakay Jesus ka. Kailan ka huli na nagbida na binago ka ni Jesus? Amen? Ang problema ng lalaki ay, ano nga tawag doon? Yung cancer sa sa ilalim? Prostate. Ang babae ay breast. Ang mga babae na edad na nangangapa na. Parang kaya may konting bukol. Amen? Kailan mo kinapa? Ako talaga kay na kay Jesus talaga. Paano ko masasabing talaga kay na kay Jesus? Binago ka ba niya? Isa sa pagbabago, kailan ka nagpatotoo na ikay binago? Actually, mga kapatid, hindi higit sa utos ang nangyari sa kanya. Bakit? Pakibalik nga natin yung talata. Verse 20. At siya yumao ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung ganong kadakilang mga bagay sa kanya ay ginawa ni Jesus. At nangagtaka ang lahat ng mga tao. Mga kapatid, yung tao ay nangagtaka, hindi yung gawaing napipilitan. Alam mo, ang pagkakain ng kaluluwa, hindi yan napipilitan. Sabi nga ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin. Hey! Amen! Ang hirap si Jesus sana hindi malabo sa ating buhay. Dapat kitang-kita, alam niyo nung ako'y maligtas way back 1986, nakiyak si Pastor Ronel, yan yung baptista kalaban ko pa yun sa DICE. Diba, sina Edel. Oh, pero maawa niya sa akin pag ako natatalo na. Kawawa naman na rin, lumpo na matatalo pa. Mga kapatid, pero ako'y maligtas, wala ako halos pinsan na natatandaan kung hindi ko napagbahagian ng salita ng Diyos. Mga kamagsusugal ko na bahagi ng kuya ng salita ng Diyos. Partida yung hindi nakakalakad. Amen? Amen. At kapag meron akong pinsang hindi naaabot, yung aking kabarkadang lahat dating tagabuhat ko, inuusap ko, ako'y buhatin mo doon sa pinsan kong yun. Gusto kong bahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga sila yung nagtataka. Di ka? Nagtataka. Ano kaya magandang pagtataka? Di ka baptist yan? Nakakapagtaka na inom pa. Masamang pagtataka yun. Ang maganda, ikaw ay nagtataka ang tao dahil talagang kitang-kitang binago ka. Kalahin mo ngayon naimik ka kay Jesus na wala ka namang hilig dyan dati. Isang huling talata, pabunos na lang ako, pabunos. Huling talata, isang tagpo rin ito. Sa John chapter 4, 28-29. Kilala niyo ba ito? Babaeng Samaritanang kausap ng Panginoon? Ora mismo, nang makilala na si Jesus, hindi mo na siya nag-Bible school. Hindi mo na siya nag-schedule ng isang buwan sa pagbabasa ng Bible. At the moment she met Jesus, sa gayon iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, at napasabayan. At sinabi sa mga tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa, mangyayari kayang ito ang Kristo. Tamo, dahil bago pa siya, merong halo ng kaunti pag-alilangan, pero solid na yung sapat, solid na evidence na siya'y may pagnanasang ibahagi si Jesus. Ang isang pagbabago na talagang na kay Kristo, desire mong ibahagi si Jesus. Amen. Sino sa inyo mahilig maglumi? Ang daming lumian, di ka? Pero kapag nakapunta ka ng isang lumiang mas masarap sa lahat, nagyaya ka saan? Doon sa masarap. Bakit? Sa lahat ikaw ng lumiang napunta dito ang masarap.
Kaya kapag nasarapan ka kay Jesus, ipagyayakag mo yan. Tama ba? Amen! Kailan ka huling nagyakag? O baka naman ikaw, tagal mo ng baptis, ikaw pa ang hilahin. Ba nakakatakot ka? Baka akala mo ligtas ka, pero hindi pala. Nangihina, walang nawawalang kaligtasan. Pero hindi ka mananatiling ganyan dapat. Papaluin ka ng Diyos kung anak ka niya. Amen. Manalangin na po tayo. Tayo may manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po sa unang bahagi. Na pagtuturo na yung mga salita, ang buhay na binago. At yun ay nakay Kristo lamang. Sana meron ditong nakinig at nakikinig na sa kanilang puso ay sila'y nananalangin na humihingi ng tawad. Humihingi ng iyong lakas para baguhin ang kanilang buhay. At sila'y wag mapahamak sa dako ng pagdurusa na walang hanggan ng impyerno. Kundi sa kanilang puso ay nagsisisi at nananampalataya na si Jesus lang ang kaya magbago ng kanilang patutunguhan at ng kanilang direksyon sa lupang ito. Pagpalaan niyo po ang bawat nakinig, face to face, maging sa online. Salamat po na marami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Masaya ho ba tayo? Naintindihan ho ba natin salita ng Diyos? Kayo ba hindi binabanas? Ako'y binabanas. Okay, pahinga muna ho tayo para sa paghanda sa ating second part. Mamaya. Okay. Marami tayo, doon lang sa tapat na yon. Bisngaw, nung linggo hindi Mami, pasuyo ako ng inuming, salamat, andito si Pastor Ronel, ang kanyang may bahay. Salamat sa inyo. Kayo bang dalawa? Kayong dalawa? Okay. Mamaya tayo usap. Pwedeng padagdag dito ng electric fan. Medyo hindi ako talba ng aircon.